So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Alam nyo, habang tumatagal, mas lalong naging mas katakot-takot, nakakatakot itong ating Vice Presidente na si Sara Duterte. At mas lalo kong napapagdiinan at napapansin mga minamahal na kailangan niya na talagang magpa-psychotest para malaman natin kung nasa tamang pag-iisip pa ba siya or hindi. So ngayon nga po mga minamahal, pumunta itong si Vice President Sara Duterte doon sa Ifugao. And then nagbigay siya ng Christmas message. Nang sabi niya, ang araw daw po ng Kapaskuhan ay season daw po yan ng pagmamahalan at pagbibigayan. Yan yung sabi ni Vice President Sara Duterte. And then napaka-ironic mga minamahal na sasabihin niya na hindi, ang Pasko ay araw po yan ng pagmamahalan at pagbibigayan. And then bigla niyang out of nowhere mga minamahal, bigla niyang i-intact na, pero ako, hindi ako magpapatawad. Yan yung sabi ni Vice President Sara Duterte. Eh di nawala doon yung purpose ng message mo. Nag-message ka pa kung ikaw mismo, hindi mo din susundin, hindi ka din susunod, hindi mo din gagawin yung sarili mong advice. Kaya nga sabi ko mga minamahal, habang mas tumatagal, mas nakikita ko na parang, naay na jud something dito sa ating Vice Presidente. Kailangan nyo na talagang magpa-psychotest. Mantakin nyo magmemensahe ka na hindi, ang Pasko ay araw po yan ng pagbibigayan, araw po yan ng pagmamahalan. Tapos out of nowhere, bigla mong i-intact na, pero ako, hindi po ako marunong magpatawad. Hindi ako magpapatawad. So, nawala yung purpose ng advice at message mo. At guess what? Kung ano yung mas nakakatakot. Sinabi ni Sara Duterte na merong impyerno at pagbabayarin niya ang mga taong nasa likod ng impeachment laban sa kanya. So pagbabayarin niya daw po mga minamahal yung mga taong nag-filed ng impeachment complaint laban sa kanya. So ano yung ibig sabihin na naman ni Sara Duterte dito? Diba? So ngayon, pakita ko sa inyo yung balita. Sabi ni Sara, "Hell hath no fury than a woman scorned." Sara Duterte, hindi po talaga ako magpapatawad. Dapat nga kami yung magsabi niyan sa iyo, hindi ka namin papatawarin dahil in the first place, manloloko ka. Diba? Niloloko mo yung sambayan ng Pilipino. Klaradong-klarado na iniimbento nyo lang si Mary Grace Piatos. Halatadong yung ginagawa mo ngayon is demolition job sa ating presidente, 'di ba? Sa madaling sabi mga minamahal, itong si Sara Duterte ay merong kasalanan sa atin dahil sinira niya yung tiwala ng sambayan ng Pilipino sa kanya, 'di ba? Ano pa ba yung yung tawag doon mga minamahal na yung trust natin sinira niya, yun, betrayal of public trust. 'Di ba? Klaradong-klarado. Dapat kami nga yung hindi magpapatawad sa iyo dahil talagang sukdulan ka ng pagiging sinungaling. 'Di ba? Nilamon nyo yung pera ng kaban ng bayan na pasok sa plunder yun. 'Di ba? Dami mong kasalanan. Kay FEM na gusto mong hukayin at itapon mo sa libing sa West Philippine Sea. 'Di ba? Pambababo yun. Tapos ikaw pa mismo yung mag-aamok na hindi po ako marunong magpatawad. Like, what the hell? 'Di ba? Bakit ikaw yung hindi magpapatawad na ikaw in the first place ang gumawa ng kamalian? Kaloka talaga itong si Vice Presidente natin, si VP. Alright. Vice President Sara Duterte would neither forgive nor forget. Alam nyo, itong mga statement ni Sara Duterte, parang napaka-delusional niya na. Napaka-dilulo ng ating Vice Presidente. Nakala mo, siya yung aping-ape. Nakala mo, siya yung iniipit, ginigipit, ginigisa, na in the first place, kasalanan niya din naman lahat ng nangyayari sa kanya. Diba? Sa paggastos ng kaban ng bayan,
sa humigit kumulang 612 million pesos sa kanyang confidential and intelligence funds budget for 2023. Yung sa 2022 naman, yung 125 million confidential funds, 'di ba? Gumawa sila ng peking tao, nag-imbento sila para madepensahan lang yung Office of the Vice President, despite na kahit mali po yung kanilang ginagawa, still pinagpatuloy pa din nila. And even her staff, mga minamahal, always conclude na we do not know about that. Hindi namin alam yan, wala kaming alam dyan. So, meaning, si Mary Grace Piatos is hindi talaga nag-i-exist. Tapos bigla nilang ipapalusot na hindi, code name lang yan si Mary Grace Piatos. And then after nun, magbabanta siya ng death threat sa ating presidente. So, lahat po yun, ng mga kinakaharap niya ngayon, it was all her fault. Kasalanan niya din po yun. 'Di ba? Kung umaattend ka na lang sa mga hearing, sinasagot mo yung patungkol sa issue mo, ay di natapos sana. Matiwasay sana tayo. Kaso instead na sagutin mo, i-address mo yung mga issue, gumawa ka pa ng another level of issue na kung saan gusto mo ikaw ay mapag-usapan at ma-divert yung totoong issue. Kasi gusto mong maging relevant ka, tapos ipamukha mo sa mamamayang Pilipino na ikaw ay aping-api. 'Di ba? Alright. Duterte made it clear to her enemies. Ito na yung tinutukoy ko sa inyo, nakatakot-takot na naman itong kinikilos ng ating Vice Presidente. Duterte made it clear to her enemies once again that there be hell to pay after an impeachment complaint was filed against her in the House of Representatives. See? Anytime, pwede ka din kasuhan ng mga nasa House eh. Kasi nagbanta ka na naman, oh, pagbabayarin mo yung mga taong nasa likod ng impeachment complaint against sa'yo. Masisisi ba natin sila? Meron silang nakikitang kamalian na ginawa mo. 'Di ba? May 21 reasons, kumbaga si Trillanes, meron tinatawag na 21 reason kung bakit ka dapat filean ng impeachment. 'Di ba? Pero mga minamahal, to be honest, okay naman sa akin yung impeachment. Kaya nga lang, medyo masasagasaan lang. Kasi yung season na to, hindi aabutin kasi yan ng first to second quarter. Meaning, mga minamahal, mga 4 to 5 months, magkakaroon na ng eleksyon. 'Di ba? So, medyo tagilid tayo dyan. Nakikita ko na talaga yung future scenario na medyo tagilid. 'Di ba? Although dalawa yung nag-file ng impeachment, pero medyo tagilid nga lang kasi masasagasaan yung trabaho ng Congress at ng Senate once na ito ay ma-file. Pero maganda din naman. Kasi meron talagang nakikitang kamalian itong si Sara Duterte. So, madali lang yung process ng impeachment. Ang problema nga lang, masasagasaan yung trabaho ng Congress. Kasi, pagdedebatihan nila yan dyan, maaabala yung trabaho nila, kailangan nilang itigil yung kanilang trabaho para lang dito kay Sara Duterte. Sa Senate naman, yung mga legislative work nila, matatamaan din para dito kay Sara Duterte. But, it will be worth it. Worth it po pag nangyari to. Yun nga lang, may midterm election kasi. Yun lang yung medyo sagabal, yung midterm election. Sa plunder naman, okay naman yun. Kasi talagang kita yung pandarambong ni Sara Duterte sa kaban ng bayan, di ba? 50 million above, plunder na po yun. So, ang problema lang talaga natin dito sa plunder is yung ombudsman, si Martires. Yan lang yung problema natin. But if we can possess both, then mas maganda. Impeachment tapos plunder. 'Di ba? Wala din namang magagawa yung presidente diyan. Although sabi ni PBBM na huwag kayong mag-file ng impeachment. Base lang 'yon sa kanyang own perspective, 'di ba? Pero kung ang magde-decide diyan ay ang Kongreso, wala tayong magagawa diyan. All right. So continue tayo. Visiting the province of Ifugay Wednesday, December 3 as part of the Office of the Vice President Anniversary Celebration, the Vice President reminded the audience that the Christmas is the season for giving and loving. Ito yung tinutukoy ko sa inyo, mga minamahal, na napaka-ironic ni Sara. The way na mag-advise siya na, mga kababayan, this upcoming Christmas, diba, we need to uphold the, yung pagmamahalan, diba, kailangan natin ipakita yan, yung pagbibigayan. And then bigla niyang
intact na ito. She, however, she said an exception to observing kindness during the Yuletide season. Di ba? Siya exempted daw sa pagmamahalan at pagbibigayan na yan. Kasi, dahil ako ay Vice President, kailangan kong sabihin sa inyo na yan na ang mensahe at diwa ng Pasko, pero hindi po ako. Hindi po talaga ako magpapatawad. She said, exhilarating laughter from the audience. Ito yung nakakatawa. Pinagtawanan pa siya ng mga audience na nanonood sa kanya. Kasi imagine iisipin sa kanya, ay, nag-advise ka, pero hindi ka din sumusunod sa advice mo. Parang sa madaling sabi, ikaw yung gumawa ng batas, pero hindi ka din sumusunod sa batas mo. Diba? Parang ganon. So, Duterte said, there's no single way of dealing with anger. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga minamahal, malaki na po yung impact ng tama ng sira ng utak ni Sara sa parte pa lamang na ito. Diba na ay na-jude something sa kanya brains. Can you imagine that mga minamahal na mag-a-advise ka, you're giving an advice, pero you're an idiot kasi hindi mo din naman sinusunod yung sarili mong advice. And then bigla ka pang magtitreat na there will be hell. Lahat magbabayad ng mga taong nasa likod ng impeachment complaint against sa akin. So, I think yung tinutukoy niya dito is sa 2028 election kapag siya yung maging presidente. So, mukhang meron atang kalalagyan yung mga tumitirada sa kanya. Nako, mga minamahal, baka si Mima Alicia, Takero Miyamoto, si Boss Mark, ay mukhang hindi nyo na makikita yan. Titiradahin tayo ni VP. Huwag naman sana. Alright. Meron sa ating mabilis magpatawad, meron sa ating matagal, at meron sa ating dinadala na sa hukay yung galit. Last week, Duterte said she and the President Ferdinand Marcos have reached the point of no return. Amid the House investigation into the OVP spending as well as the Department of Education utilization of funds when she was its head, the impeachment complaint filed by several civil society groups against Duterte on Monday, December 2, accuses her of, among other things, amazing and unexplained wealth, misuse of government funds, and alleged involvement in the extrajudicial killings of drug suspects. Alright. So, ano ba yung punto natin dito? Yung punto natin dito, mga minamahal, is itong si Sara Duterte, baliw. Di umano. May pagkabaliw na. Diba? So, ang dami niyang isyong ginagawa na in the first place, kasalanan niya din naman. So, I don't know kung nagpapaawa ba dito si Vice President. Pero yung punto natin dito, mga minamahal, nakakaawa ng tingnan ng itong ating Vice Presidente. Masyado ng visible yung kanyang pagiging baliw, desperate, 'di ba? Masyado ng visible. Nakikita na ng mamamayang Pilipino yung natatago nilang plano. Alright. So, yun po, mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.